Kumambyo si Pangulong Duterte sa mga tirada laban sa mga pari, sabay banat na naman sa simbahang Katolika. Saksi, si Joseph Moro. Isa si Caloocan Bishop Pablo David sa mga gagawaran ng KPP-JOC na Human Rights Award pero hindi nakapunta ang obispo sa pagtitipon kanina. Sa halip ang kanyang kuya sa Professor Randy David ang dumalo at sa binasang talumpati ikwinento ni Bishop David ang mga natatanggap niyang banta. For over a week now, my mobile phone has been buzzing with text messages written in screaming and intimidating capital letters telling me that I was next in line for execution. Nag-alok pa raw ang Caloocan Police Chief ng assistance para kay Bishop David. Tinanggihan daw niya ito. Sir, I said, as far as I know, your ultimate superior is the President himself. I recall he was the first to pose a grave threat against my life. In early December last year, Nung isang taon lamang may ganitong pahayag si Pangulong Duterte laban kay Bishop David na namumuno sa diocese sa Caloocan, kung saan marami na ang nasawi sa gitna ng kampanya kontra droga, kabilang ang binatilyong si Kian de los Santos. I'm telling you, David, alam mo, nagdududang ako bakit kasi ikot yan ng gabi. Tuloy ako sa droga ka. May ganito ring pahayag laban sa iba pang mga obispo. Oy, kayong mga tambay dyan, pag dumaan niyang obispo ni hold up pa yan, maraming pera. Patayin mo. Sa gitna ng mga pagbabantang natatanggap ni Bishop David, nag-text si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa Pangulo na binasa nito kahapon. Good day po. Greetings from Rome. I was informed that Bishop David, ngayon sa Caloocan na mayabang utro rin, some priests got death threats from someone claiming to be working for the President's family. Naninira ito. Sigurado sa kabila yan. Just to let you know, baka may naninira. Thanks. We pray. Kaya ang sabi na ng Pangulo, yang aming away ko sa Katoliko, amin lang yan personal. Isinagot ko lang yung sabi ng pare, mamatay ako. Pero huwag ninyong patayin talaga yung mga obispo pati pare. It is not allowed. Yung mga imam, yung mga tablik dyan, pag ginawa mo yan sa kanila, ako mismo ang kalaban mo. sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang mga hirit daw ng Pangulo sa simbahan ay hindi pag-atake sa simbahan bilang isang institusyon, kundi sa iilang mga pari lamang. Pero may ganito ring sinabi ang Pangulo. Itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Hindi na makalimutan ng tao yung... Ito pala ang Katoliko. Pag inabot madre, kung ang mga bakla, ang mga bata, who needs a religion like that? Tapos sige ka pabigay kada linggo, ihatid pala niya sa kabit niya. Sagot ng isang opisyal ng CBCP, nalampasan ng simbahan ng lahat at tatagal ito higit sa 25 taon. Forever daw ang simbahan at ang tao raw ang mawawala at mamamatay, hindi ang simbahan. Ako si Joseph Moro, ang inyong saksi.